Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. May pahayag si Attorney Rowena Gonson tungkol sa mga buto na nakuha sa Taal Lake na posibleng buto ng mga missing Sabongeros. Okay, former Commission on Elections Commissioner Rowena Gonson is wondering if the bones found in Taal Lake have been sunk for a long time. According to Gonson, the sack that was shown in the media by the authorities seems to be new. Sabi niya, bakit parang bago ang mga sako ng mga buto-butones sa Taal? Ano to? Laglag buto? Buto-butones. Ay, grabe. Ang daming nakakapansin yan. Ito, another post ng Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters tungkol naman sa observation ng isang bone expert. Ito. Unofficial Ronald Bato de la Rosa pa rin. Collector ng buto. Sinabing posibleng hindi buto ng tao ang natagpuan sa Taal Lake. Naniniwala ang isang bone expert na si Daryl Blatchley na hindi buto ng tao ang nakita sa puting sako sa Taal Lake. Ayon kay Blatchley, posibleng buto ng baka o ibang hayop ang nakita sa nasabing lugar. Hindi pa rin naman niya tinatapon ang posibilidad na buto na nga ng tao ang nasa sako. These are, ito ang sabi ng bone expert, these are woven bones, so buto ng baka. This doesn't eliminate the fact that there might be a human bone in the lake, just this sack appears to be a common practice of throwing garbage. Sabi niya. Ayan. Ayan yung bone expert, foreigner. Anak ng baka. So, okay, may bagong update. May bagong nakita na naman daw sa May bagong nakita sa Taal Lake. Saan na yun? Sandali ano ito? Suspicious object daw ang nakita sa Taal Lake. Ito. Post ng PTV4. News update PTV4 13 minutes ago. Technical divers of the Philippine Coast Guard found an unidentified suspicious object during their dive in the lake bed of Taal Lake today, June 12. According to PCG, the items obtained from the lake will be turned over to PNP SOCO for examination. Okay? So, yan po ang ako, napansin ko rin yan yung sako, bagong-bago. Although, ang sako ngayon may plastic na, hindi naman, kasi halos 4 years na. Dapat yun, marumi na may lumot-lumot pa o malinis yung sako, bagong-bago. So, hindi mo na ngayon, hindi mo na basta madaling mapaniwala ang taong bayan. Kasi nga, dahil sa social media, ayun, may post na naman, may tanim bala, may tanim witness, may tanim bungo. Sa Taal, malala na ang Pilipinas. Ginawa ng katatawanan ito
Yan, yung tanim na harvest kaagad. Wala na yung motoo, Duterte lang kami. Yan ang bagong Pilipinas ng administrasyon. Daming tanim, walang ani. Okay, so itong si Mr. Atong ang na tinutukoy ng whistleblower, dinidikit nila kay PRRD na ano daw ito, kaibigan daw ni PRRD. So, ang dami naman lang yan. Pati yung Michael, sino ba yung ano? Yung parang presidential advisor on economic affairs ba yun? Ang daming kinakabit kay PRRD na gusto nilang palabasin. Si PRRD ang lahat ng parang utak, sindikato ng lahat ng kaguluhan sa Pilipinas. Yun naman yung findings ng ng Quadcom. The father of all kalokohan, PRRD. Nagrekomenda sila, yung Quadcom kakasuhan si PRRD. Wala. Dinala na lang siya sa ICC sa Netherlands. So, wala ning isang kaso na naisampa sa Pilipinas. Inamin ng Secretary of Justice, walang ebidensya. So kung walang ebidensya dito sa Pilipinas, how much more na magkakaroon ng ebidensya doon sa ICC sa Netherlands? So kawawa ang ating Tatay Digong doon. Napakasakit yung nangyari talaga sa kanya na instead na nagpapahinga na siya ngayon, retirement na, nandun, nag-iisa sa kulungan. Abuti nga na lang at mahal siya ng Pilipino, ng taong bayan, ng kanyang pamilya. So, salamat sa mga kababayan natin dyan sa iba't ibang panig ng mundo na bumibisita.